Magandang araw sa iyo. Meron tayong mga material ngayon na, alam mo yon, tumatalakay sa isang ideya tungkol sa pamumuno na medyo baliktad sa karaniwan nating naririnig. Hindi raw ito tungkol sa pagiging pinakamagaling o pinakamalakas, kundi sa isang bagay na madalas nating ituring na parang kahinaan, yung pagdepende, lalo na sa Diyos, tsaka pagpapakumbaba. Oo, interesante nga yan. Kakaiba? Oo nga eh. So, ang misyon natin sa pagsisiyasat na to, tuklasin natin mula dito sa mga source mo kung paanong yung pagpapakita ng pagdepende at yung tunay na kababaang loob, ito ba yung sikreto sa isang impluensya na hindi lang malakas, kundi nagpaparami pa? Kasi sa mundo ngayon, ang laging bida yung self-made, independent, di ba? Kaya parang ang weird nito. Oo, parang countercultural. Exactly. Pero baka ito mismo yung kailangan nating mas maintindihan ngayon. Okay, so simulan nating himayin to. Yung unang malaking ideya mula sa sources mo parang isang kabalintunaan. Sinasabi rito na ang pundasyon daw ng tunay at pangmatagalang impluensya ay hindi yung sariling lakas mo, kundi yung pagkilala at pagsandal sa mas mataas na kapangyarihan. Specifically, sa Diyos. At parang hindi lang ito suggestion, kundi sinasabi ritong primal principle, isang pangunahing katotohanan daw. Tama ka. At hindi lang siya basta prinsipyo parang design raw talaga. Mula pa sa simula, kung titingnan natin yung konsepto ng paglikha, halimbawa kay Adan sa Garden ng Eden, yung argumento rito ay nilikha siyang may likas na pangangailangan na umasa sa Diyos. Para sa lahat, 'di ba? Buhay, gabay, lakas. Hindi ito nakikita bilang kapintasan o alam mo yung kahinaan noon, kundi yun mismo yung condition para siya lumago, para mamuhay ayon sa purpose niya, yung pagiging dependent niya. Hindi depekto, kundi part ng pagkatao niya bilang nilalang. So parang sinasabi na yung original na factory setting natin ay nakaprogram para umasa sa may likha. Hindi para, alam mo yun, maging soloista. Oo, eksakto. At makikita rin daw itong model sa konsepto ng pagtubos, lalo na kay Jesus. Siya yung madalas ituro bilang perpektong example ng leader na ang lakas ay hindi galing sa sarili. Paulit-ulit niyang binibigyang diin sa mga ebanghelyo, for example sa Juan 5:15 tsaka 5:30, na wala siyang ginagawa sa sarili lamang, kundi kung ano lang yung nakikita niyang ginagawa ng Ama. Maging sa pinakamahirap na sandali tulad ng sa Getsemani, ang pinili pa rin niya ay ang kalooban ng Ama. O nga, yung pagsunod pa rin, no? Oo, yung sarili. Ito raw ang nagpapakita na ang kanyang kapangyarihan ay dumadaloy mula sa kanyang lubos na pag-asa at pagsunod sa Ama. Teka, hindi ba parang kahinaan yon para sa isang leader na sabihing, wala akong magagawa sa sarili ko? Paano yung naging lakas, actually, sa perspective na to? Well, magandang tanong yan, di ba? Kasi ayon sa sources mo, ang lakas dito ay hindi yung kakayahang gawin ng lahat mag-iisa, kundi yung access mo sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos dahil inaamin mong may limitasyon ka. Parang tubo ng tubig, di ba? Mas malakas ang daloy kung bukas at walang bara. Okay. Yung pagpapakumbaba at pagdepende, yun yung nagbubukas nung daluyan. Gets? Oo, gets ko. Parang pag-plug in sa power source. Oo, ganun nga. At sinusuportahan pa ipo ng theological na katotohanan tulad ng Gawa 17:28, sapagkat sa kanya tayo ay nabubuhay, kumikilos at umiiral. So kung yung mismong existence natin dependent sa kanya, edi lalo na siguro yung ating kakayahang mamuno ng may kabuluhan. Yung leadership sa ganitong view, hindi ownership, stewardship siya. Isang tungkuling ipinagkatiwala. Malinaw. So para sa iyo na nakikinig ang unang takeaway, ang hamon ay hindi maging superhero leader. Mas mas leader na marunong konekta doon sa tunay na pinagmumula ng lakas. Tinatanggal nito yung pressure na kailangan mong maging perpekto or hindi nagkakamali. Tama. Malaking pressure yon. Oo. Ngayon, kung ganito pala yung pundasyon, paano to naipapasa o naituturo sa iba? Dito napapasok yung
konsepto ng mentorship, binibigyan din sa iyong mga material. May isang susing talata rito, yung Timoteo 2:2. Ay oo, napakahalaga niyan. At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahang magturo naman sa iba. Inilalarawan nito yung design para sa influence na multiplicative na nagpaparami, isang 4-generation chain, kumbaga. 4 generations? Paano yon? Mula kay Pablo, yung mentor, ipinasa kay Timoteo, yung mentee, tapos si Timoteo, inatasan niyang ipasa ito sa mga taong mapagkakatiwalaan. Yung 3rd gen. Oo, na sila namang magtuturo pa sa iba, yung 4th gen. So, hindi lang siya basta knowledge transfer, no? Yung word na ginamit, ipagkatiwala, parang sacred deposit. Isang deposito ng katotohanan at buhay na nasaksihan mo. Wow! Parang hindi lang pagtuturo kundi pagtatanim na inaasahang tutubo at magbubunga pa ulit. Ano yung mga characteristics ng ganitong klaseng mentorship na nakita mo sa sources? Well, binabanggit dito yung parang 4 na mahalagang I's. Una, intentionality. Sadya mong ginagawa may plano, hindi tsamba lang. Okay, intentional. Pangalawa, relationality. Nakabatay sa tunay na relasyon, hindi lang transaction or checklist. Relational. Pangatlo, content-rich. May laman. Hindi lang tungkol sa skills or techniques, kundi kasama yung malalim na katotohanan, doktrina, wisdom, pati yung mismong buhay ng mentor. Malalim yon. Oo, at pang-apat, multiplicational. Ang goal ay hindi lang gumawa ng follower, kundi humubog ng mga susunod na mentor na gagawa rin ng pareho. May warning pa nga rito na madalas daw dito nakuputol yung chain sa panahon natin hanggang sa paggawa lang ng followers, hindi ng future mentors. Oo nga no, nakakalungkot isipin. At may mga examples din itong binanggit mula sa Old Testament para ipakita kung paano ito nangyayari in practice. Meron. Una, sina Moises sa Joshua. Ang hina-highlight ng source is kung paano natuto si Joshua. Mahalaga raw yung proximity, yung pagiging malapit. Laging anino ni Moises. Oo, kaya nasasaksihan niya lahat, pati yung mga behind the scenes. Tapos kasama rin yung shared burden. Pagbabahagi ng responsibilidad. Hindi lang siya taga-nood, binigyan siya ng mga tunay na task tulad nung pamumuno sa laban habang si Moises nasa taas na nanalangin. Oo, naalala ko yun. At syempre yung spiritual impartation, yung paglilipat ng spiritual na kaloob at authority na sinisimbolo nung pagpatatong ng kamay ni Moises kay Joshua. Dito, ang focus parang mas nasa practical na paglipat ng leadership. Okay, practical transfer. Tapos, meron ding sina Elias at Eliseo. Ano naman ang kakaiba sa kanila? Parang mas dramatic yun Oo, mas dramatic nga. Kung kina Moises at Joshua, mas practical yung transfer, dito naman kina Elias at Eliseo, mas nakatutok sa espiritual na pamana. Ipinapakita rito yung humble servitude, mapagkumbabang paglilingkod. Si Eliseo hindi lang apprentice, kundi literal na tagapaglingkod ni Elias, yung nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Wow, service talaga. Oo, tapos nakita rin yung kanyang matinding desire para sa spiritual power ng mentor niya, yung hiling niya for a double portion ng espiritu ni Elias. Yung double portion? At yung culmination, yung pagbagsak ng balabal ni Elias, tapos pinulot ni Eliseo, yun yung sumisimbolo sa paglilipat ng prophetic ministry at authority. Nakakaintriga itong mga lumang kwento pero ang daming principles pa rin na applicable, no? Pero syempre, ang pinakamalinaw daw na modelo, as expected, si Jesus at ang kanyang mga disipulo. Oo naman, siya yung tinuturing na master mentor talaga. Ang method niya ayon sa paglalarawan dito, napaka-holistic Nandun yung intensive proximity, 3 taon silang magkakasama halos 24/7. Grabe yung time investment. Sobra. Tapos yung experiential learning, hindi lang lecture sa loob ng kwarto. Sinasabak sila, pinapadala para mangaral, magpagaling, learning by doing talaga. Tapos yung personal instruction, may mga moments na sila-sila lang ipinapaliwanag niya yung mga bagay na hindi gets ng crowd. Mas personalized. Oo, at eto yung critical connection sa una nating pinag-uusapan, yung modeling dependence on the Father.
Palagi niyang itinuturo sa kanila sa salita at gawa na lahat ng ginagawa niya galing sa Ama. Hindi niya tinago yung prayer life niya, yung pag-asa niya sa Ama. So pinapakita niya mismo. Oo, hindi lang sinasabi. Kasama rin dito yung character formation. Hindi lang skills ang tinuturo Hinuhubog yung pagkatao nila. Tinutuwid ang pride, yung takot, yung pag-aalinlangan. Importante yon. At sa huli, yung commissioning. Yung pagbibigay ng misyon, yung Great Commission, tsaka yung pangako ng power mula sa Holy Spirit para magawa nila yon. Malinaw nga. Buong proseso talaga. Hindi lang information transfer, kundi life transformation. Paghubog ng isang klase ng tao, isang leader na ang pundasyon ay pagdepende sa Diyos. Para siya naman, makapaghubog pa ng iba. Yun. At dito lalong lumilinaw kung bakit effective ito. Bakit na ba napakalakas ng impact kapag nakikita ng iba na yung leader nila umaasa rin, na hindi siya perfecto. May binanggit yung source mo na alamat ng leader na hindi nagkakamali, yung myth of the invincible leader. Ano raw ang problema pag ganun? Pag yung leader nagtatago sa likod ng perfect image. Malaki raw ang negative effect nun. Una, nakaka-discourage sa mga potential next leaders. Kasi yung standard na pinapakita, parang imposible. Kung hindi ako kasing galing niya or kasing perfect niya, siguro hindi ako pwede mag-lead. Nakaka-intimidate? Oo. Pangalawa, nagdudulot ito ng isolation. Pag-iisa nung leader mismo. Kasi kailangan niyang i-maintain yung facade, di ba? Hindi siya pwedeng maging vulnerable, magtanong, humingi ng tulong. Nakapagod yun. Hindi sustainable. True, lonely at the top, ika nga. Ganun nga. At pangatlo, at marahil pinaka-importante sa context ng source, nalilihis yung focus. Imbes na sa Diyos mapunta yung glory at paghahanga, napupunta sa galing ng tao. Kabaliktaran pala ng nangyayari kapag authentic yung leader. At may mga examples ulit from the Bible ng mga leader na hindi takot magpakita ng kahinaan o pagdepende. Oo, marami. Si Moises, for example. Mula sa start, kitang-kita yung hesitation niya sa call ni God. Sino ako para humarap sa Pharaoh? Hindi ako magaling magsalita. Yung mga excuses niya. Oo. At sa buong 40 years sa wilderness, di mabilang na beses siyang tumakbo sa Diyos para humingi ng tulong, ng pasensya, ng guidance lalo na pagpasaway na yung mga Israelita. Hindi siya nagpangkap na kaya niya lahat. Yung leadership niya, demonstration ng dependence. Tapos, andiyan din si David, kilala as lalaking ayon sa puso ng Diyos. Pero hindi dahil perfect ang life niya. Alam natin yung mga major sins niya. Oo, malalaki yun. Pero ang difference daw, according sa source, yung puso niyang laging bumabalik, nagsisisi at umaasa sa Diyos. Basahin mo yung Psalms, diary yun ng mga struggles niya, fears, praises, paghingi ng tulong sa Diyos. Yung pagiging open niya sa pagkadapa niya at pagbangon with God's help, yun yung nagpapakita ng real faith centered on grace. At syempre, si Apostol Pablo, siya pa nga yung nagsabi tungkol sa tinik sa laman, di ba? Oo. At napaka-powerful nung lesson doon sa 2 Corinthians 12. Inamin niyang may paulit-ulit siyang pinag-pray na alisin ni God, isang weakness or trial, pero yung sagot na nakuha niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Wow! Sapat na biyaya. Exactly. Dahil dito, ang conclusion ni Pablo, hindi itago yung weakness, kundi lubos kong ikagagalak na ako'y magmamapuri sa aking mga kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yung pagiging transparent niya about dito, yun yung nagturo sa iba na ang Christian life and leadership hindi tungkol sa pagiging magaling, kundi sa pag-experience ng sufficient grace ni God amidst our limitations. Okay, pero ito yung talagang kapansin-pansin para sa akin. Bakit niya ba sobrang effective nitong pagmomodel ng kahinaan at pagdepende? Ano yung direct effect nito sa mga mentored or sa followers? Inilatag ng source mo ang ilang mga reasons kung bakit ito effective. Una, nag-aalis ng hiwaga sa pamumuno. Demystifies leadership. Pinapakita nito na leadership is not just for superhumans. Nagiging accessible. Nakikita ng iba, posible pala kahit di ako perfect.
Makes sense. Pangalawa, nagbibigay luwalhati sa Diyos, hindi sa sarili. Glorifies God. Clear na tinuturo nito kung saan talaga galing yung real strength and wisdom. Pangatlo, nagtuturo ng pagpapakumbaba sa iba. Cultivates humility. Nakakahawa raw ang true humility. Kung yung leader hindi mayabang at marunong umamin ng need, mas madali for others na matutunan din yun. Leadership by example. Oo. Pang-apat, nagpapatibay ng tiwala at pagiging totoo. Builds trust. Mas madaling magtiwala sa leader na authentic, hindi nagtatago sa maskara. Vulnerability, pagtama ang pagkakagawa, builds relationships. Importante ang trust. Sobra. Panglima, nagtuturo ng praktikal na espiritual na disiplina. Teaches spiritual disciplines. Hindi lang concept ang dependence, kundi lived reality. Nakikita ng mentees how their mentor concretely prays, studies the word, asks for help. Nagiging model ito. At pang-anim, lumilika ng kultura ng biyaya. Creates a grace culture. Sa isang environment kung saan okay lang magkamali at umanim ng weakness, mas nagiging safe for people to grow, to try, to learn from mistakes instead na matakot ma-judge. Nakikita ko na yung connection. Yung mismong pagpapakita ng di ko kaya mag-isa, ang nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na growth at mas matibay na relationships. May binanggit din, kahit briefly lang sa sources mo, tungkol sa pagbabago ng tingin sa mismong structure ng mentorship. Hindi na raw dapat masyadong hierarchical, parang boss-employee. Oo, may suggestion dito for an interdependent model. Isang model ng pagtutulungan at pag-asa sa isa't isa. Dito, nag-iiba yung labels or roles. Yung mentor, hindi na lang expert na nasa taas, kundi isang lead learner or senior co-laborer. Lead learner, gusto ko yun. 'Di ba? Samantalang yung mentee, hindi lang passive receiver, kundi isang active co-learner or developing co-laborer. Ang point, pareho silang nasa process ng learning, growing, at depending on God. So hindi lang one-way street. Pwedeng pati yung mentor may natututunan din sa mentee. Oo, eksakto. Binibigyan din dito yung shared dependence, sama-samang pag-asa. Halimbawa, praying together about real challenges ng bawat isa. Studying the word together, hindi lang si mentor ang nagtuturo. Collaborative. Oo, at pagiging open sa personal struggles, showing na pareho kayong nangangailangan ng grace. At yes, kasama rito yung mutual exchange, palitan. Possible pa nga raw yung tinatawag na reverse mentoring, kung saan yung younger mentee may naituturo sa mentor. Lalo na siguro sa mga bagay tulad ng new tech, culture, or perspectives. Maganda yan mas pantay at totoo ang dating. Pero may warning din. Mag-ingat laban sa transactional mentorship. Ano ibig sabihin nito? Ito yung type ng mentorship na ang focus lang is kung ano ang makukuha mo. Parang business deal. Mentoran mo ko para umasenso ako or tutulungan kita kasi may need ako sa'yo. Parang gamitan lang. Mutual growth at sa pagtulong sa isa't isa na mas lumapit sa Diyos, hindi lang sa pagkuha ng personal advantage. Okay, that's a crucial distinction. Napakahalaga rin daw, sabi sa sources mo, na makilala natin yung difference ng true humility sa fake humility. Kasi hindi lahat ng mukhang humble, totoo pala. Totoo yan. May dalawang klase ng fake humility na binanggit. Una, yung false modesty. Ito yung kunwari ayaw tumanggap ng papuri or nagda-downplay ng sariling galing, pero ang hidden agenda is mapansin pa nga or mapilitang purihin. Parang pasimpleng pagyabang. Hindi naman ako magaling, pero naghihintay ng, ano ka ba, ang galing mo kaya? Yun na nga, fishing for compliments. Alam mo yan. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, mas subtle, strategic self-abasement. Dito, ginagamit yung pagpapakita ng kababaeng loob bilang strategy or tactic para makuha ang gusto, manipulahin ang perception ng iba, or para iwasan ang responsibility. Paano yun? Halimbawa, yung leader na laging sinasabing kayo ang masusunod, pero sa dulo, siya pa rin pala. O ginagamit yung service para makontrol yung iba.
Mukhang humble sa labas, pero self-serving ang motive. Yikes! Nakakatakot pala yung mga ganun. Paano natin makikilala yung tunay na pagpapakumbaba, yung tinawag ditong relational humility? External behavior. May 3 components ito according sa source. Una, isang postura ng puso sa harap ng Diyos. Pagkilala sa kanyang greatness at sa ating true place as His dependent creatures. Pangalawa, makatotohanang pagtingin sa sarili. Accurate self-assessment. Hindi self-deprecation ito, kundi pagkilala sa tunay mong strengths na grace niya at weaknesses na need ng help niya, without pride or self-pity. Balanced view of self. Oo. Pangatlo, pagpapahalaga at paglilingkod sa iba, other-centeredness. Ito yung sinasabi sa Philippians 2, na ituring ang welfare ng iba as more important than your own. Ang focus mo nasa labas, hindi sa sarili. At bakit critical ito para sa'yo na nakikinig, lalo na sa context ng mentorship at influence? Kasi ang true humility daw, ang foundation ng trust. Pag fake ang humility ng mentor, ramdam yan eh. Oo, may amoy yan. Tama. At higit sa lahat, ang tunay na humility ng leader ang pinaka-effective na way para ituro sa iba na ang dapat nilang sandalan ay si God, hindi yung galing or perfect image ng tao. Exactly. Points others to God. Okay, so naintindihan na natin yung mga concepts. Dependence sa strength, multiplying mentorship, modeling dependence, at true humility. Ngayon, paano ito isinasabuhay? Nagbigay ba ng mga practical practices or habits ang sources mo? Oo, meron. May mga binanggit na importanteng gawi or spiritual disciplines na tumutulong mahubog yung pusong dumedepende. Hindi ito checklist ha, kundi mga ways para i-live out yung principles. Una, at pinaka-obvious siguro, ay pananalangin, prayer. Siyempre. Honest, open a conversation with God. Kung saan inaamin mo yung needs mo, fears, hopes, kung pwede raw, isama pa ang mentees dito para makita nila yung real example ng paglapit sa Diyos. Ito raw ang hininga ng isang dependent life. Hindi lang pang ceremony, kundi pang araw-araw na connection. Ano pa? Pangatlo, spiritual na community, spiritual community. Binibigyang diin na hindi ito solo flight. Importante yung may trusted companions ka kung saan pwede kang maging totoo about your struggles, makareceive ng support and accountability, at ma-encourage. Yung paghingi ng tulong sa iba, isa rin yung way ng pagpapakita na di mo kayang mag-isa, type din ng dependence yun. Importante yan. Madalas nating isipin na weakness ang humingi ng tulong eh. Ano pa? Pang-apat, Sabbath o pamamahinga. Rest. Sa culture natin na value ang busyness and productivity, yung intentional na paglalaan ng time to rest and stop working ay isang radical act of trust. Pinapakita nito na you believe God is in control, not you. At your value isn't based on what you produce. Nagbibigay din ito ng space for spiritual renewal and listening to God. Ang hirap gawin yan minsan. Totoo, kaya discipline siya. At panglima, pagninilay, reflective practice. Ito yung habit of taking time to look back at your experiences, successes, and failures in light of God's action and presence. Learning from mistakes instead of hiding them. Examining your motives, recognizing and thanking God for how He worked. Ito'y tumutulong para mas makita mo yung pattern ng dependence mo or lack thereof at para mas lumago in the future. Napakagandang mga paalala niyan. Hindi mga magic formula, pero concrete steps para yung mga concepts na pinag-usapan natin maging reality sa buhay. Hindi siya instant, kundi continuous process ng formation. Exactly. Proseso siya. So, kung ibubuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa iyong mga source, ano ba talaga ang sikreto sa impluensyang hindi lang malakas, kundi nagpaparami pa for the next generations? Mukhang ang sagot na lumilitaw ay ito. Hindi galing sa sariling galing, karisma, or pagiging invincible. Instead, ito'y nagmumula sa isang buhay na sadyang nagmumodel ng pag-asa at pagdepende sa Diyos, sinasabayan ng tunay at yulang relational na pagpapakumbaba at actively na ipinapasa sa iba through intentional mentorship na ang goal, hindi lang gumawa ng follower, kundi ng mga susunod pang leader na ganito rin ang puso at mindset. Tama, yun ang summary niya.
At isipin mo yung potential impact kung mas marami ang mamumuhay at magli-lead ng ganito. Sinasabi ng source na kapag ang mga leaders hindi natakot maging real about their need for God and each other, lumulika ito ng culture na ibang-iba. Anong klaseng culture? Isang culture ng katotohanan kung saan hindi kailangang magpanggap. Isang culture ng biyaya kung saan ang failure is an opportunity to learn. At isang culture ng tunay na paglago kung saan ang mga tao nahuhubog hindi lang sa skills, kundi sa character na Christ-like. Wow, malaking pagbabago yon. Malaki talaga. At para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, iiwan namin ang hamon na ito. Hango na rin sa mga reflection questions na kasama sa iyong mga material. Sa darating na linggo, ano kaya ang isang maliit, konkretong step na pwede mong gawin para sadyang maipakita, hindi lang isipin o maramdaman ang iyong pagdepende sa Diyos? Sa paraang maaaring mapansin o maramdaman ng kahit isang tao sa paligid mo. Baka sa paraan ng pananalangin mo, sa pag-amin ng isang limitasyon, sa paghingi ng tulong, o sa pagpili na magpahinga. At pag nilayan mo rin, ano kayang ripple effect ang maaaring maidulot ng maliit na step na yon, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong makakakita o makakadama nito. Yun ang ating pagninilay para sa araw na ito.